Hoy! Magandang tanghali! It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik! Hoy, ang bilis ng karma, mga minamahal! Yung tipong ikaw yung bumanat, pero ikaw pa yung nabanatan pabalik. Kumbaga yung nangyari dito kay Sara Duterte, no? Parang siya na din yung naghukay ng sarili niyang libingan. Baon ka na nga, binaon mo pa. Ay, nakakaloka. Anyway, sige, pag-usapan natin to, mga minamahal. Ang ganda ng laro, grabe. Kaya minsan masaya dito, masaya sa politika eh. Medyo nakaka-stress nga lang. Pero kung titingnan natin, nakakatuwa kung sino yung mga nagmamaktol ba. Makikita natin kung sino yung para sa bayan. At makikita din natin kung sino yung para sa pera. Wala eh, malayo pa lang, nagpakita na ng ugali eh. Nakitaan na eh, malayo-layo pa ngayon 2028, pinakita agad yung ugali eh. So ngayon nga po guys, ito. Kasi diba alam nyo naman, nai-content ko na sa inyo kanina, na itong si Sara Duterte ay namintas. So dahil nga namintas siya, expect nyo na din, napipintasan din siya. Kaya nagmamaktol din yung mga dilis ngayon. Kasi bakit siya pinintasan, mga minamahal? Namintas siya eh. So usually, kung namintas ka, tapos wala ka din naman magandang background, track record, ano ina-expect mo, pupurihin ka? Malamang pipintasan ka din. So nagkaroon nga po, mga minamahal, ng backlash. Kasi hindi marunong lumugar din itong si Sara Duterte eh. So, recap muna tayo, mga minamahal, bago tayo pumunta sa grabing banat ni Cheese. Why, by the way, hindi lang si Cheese yung bumanat, madami pa. Mga mambabatas. Kabilang na si Jill Bungalon. Kabilang na din dito si Franz Castro at si Representative Joel Chua. Itong kay Franz Castro, hindi pala, kay Raul Manuel. Sorry naman, Raul Manuel pala. Itong si Raul Manuel at yung Makabayan Black, alam naman natin na kritiko na talaga yan. Lalo pa ngayon na nagkomento dahil sa budget na yan. Expect na natin na magkakaroon talaga ng girian at initan. So ngayon nga po guys, recap lang muna tayo Short recap. Itong kasi si Sara Duterte na mintas. So ang pintas ni Sara Duterte, ito basahin natin sa inyo Kung babasahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So, pinipintasan niya ang administrasyon na hindi po marunong humawak ng pera. Hindi marunong humawak ng budget. So, one of the reason po yun kung bakit siya nag-resign as a Department of Education Secretary. One of the reason pa lang yun kasi sabi niya mahaba daw po yung kanyang listahan. So, kabilang po sa kanyang listahan is yung personal issue, yung issue nila ni PBBM, issue sa budget, at issue sa bayan. So, yun po yung sinabi ni Sara Duterte, no? So, yun po yung short recap natin. So, pinintasan niya yung yung gobyerno, yung pamahalaan na hindi marunong humawak ng budget, na in the first place, siya din naman, hindi din naman marunong humawak ng budget. Bakit? Hindi ka nga marunong humawak ng pera eh. O, paano natin nasabi? O, yung 125 million confidential funds mo. O, hindi lang yun. Yung confidential funds mo nung naging mayor ka. Diba? 2.6 billion yun. O,
Kung dito sa 125 million confidential funds, yung tree planting, confidential ba yun? Na-account ba yun? Yung pa-meals, na-account ba yun? Ha? O, yung libreng sakay, na-account ba yun na para maubos mo yung 125 million within 11 days? So, doon pa lang, hindi ka na din marunong humawak ng pera. Diba? Tapos sasabihin mo, pipintasan mo ang GAA, ang gobyerno, ang pamahalaan, na hindi marunong humawak ng budget, ikaw, gaano ka ba kagaling humawak ng pera? So, dahil nga sa kanyang pamimintas, expect na natin na pipintasan din siya. Which is yan nga po yung nangyari, mga minamahal. Una na po dyan na namintas ay si Senate President and Senator Chis Escudero. Basahin natin ha. Basahin natin. Sabi dito, the statement of Vice President Sara Duterte should not be surprising. So, hindi na daw to bago at wala na daw pong ka-sorpresa sa kanyang statement following her resignation from the cabinet. So, wala na tayong bagong may expect dyan. Syempre, nag-resign na yan After niyang mag-resign, titira na yan. Diba? Katulad din ng mga na-appoint noon. Nung na-appoint si Trixie, walang tirada. Pero nung natanggal na, saka bumira. Nung na-appoint si Vic, walang tirada. Nung natanggal na from the cabinet, saka lang bumira. So, expect na natin yan. Diba? So, sabi pa dito, what is perplexing is her questioning the absence of flood master plan 2 years into the administration of PBBM. After the previous administration had 6 years to develop one but was unable to do so. So, yun na nga yung sabi ko sa inyo, mga minamahal. Namintas itong si Sara Duterte sa budget. So, nauna niya nga ding naging statement, 'di ba mga minamahal, yung pag-uwi niya. Nagmaktol siya sa NAIA. Nagmaktol siya sa flood control, sa PhilHealth, sa Kamara. Ang dami niyang pinagmaktulan, 'di ba? Kala ko doon na nga nagtatapos, hindi pa pala. Dahil nung nagpa-interview siya sa GMA, binulat-lat niya din kung bakit siya nag-resign. Dahil sa budget, personal issue, diba? So, yun po yung binulat-lat niya. So, ngayon nag-react itong si Chis Escudero. Kasi namintas ka, diba? So, i-expect mo din na pipintasan ka din. Okay lang sanang mamintas kung hindi ka naman kapintasan. Kaso ang nangyari, ganito mga minamahal Tinira niya yung pondo, yung pag-govern ng budget ng ating gobyerno, mismo sila hindi din marunong. Diba? Pinaulanan lang sila ng confidential funds. Tapos tinira niya ang flood control. Yung kapatid niya may 51 billion. Tapos hanggang ngayon, binabaha pa din yung Davao. Diba? Tingnan nyo to Tingnan nyo tong confidential funds ni Digong. From, tawag dito, 2016, meron siyang 517 million. 2017, 2.5 hanggang 2019. From 2020 hanggang 2022, meron siyang 4.5 billion. 4.5 billion confidential funds. Tapos, magrereklamo si VP sa 5,500 na flood control ni PBBM na not working and not functioning daw kasi wala daw master plan. Yung sa panahon ng ama mo, nagawa niya ba yun? Hindi, tanong lang. Diba? Ang lakas mong mamintas, mas kapintas-pintas pa kayo. Ang laki ng budget na hinihingi nyo, tapos hanggang ngayon yung Davao binabaha pa din, diba? Yung Davao binabaha pa din. Recently nga, doon din mismo sa Davao, ang taas ng baha. Diba? Ang lakas mong mamintas, tapos kayo din. May kapintasan din kayo. Kumbaga, namumuna ka ng muta ng iba, pero yung muta mo, hindi mo man lang makuha-kuha. Huwag ganun. Kasi nakakapanggago yun. Isa pa din dyan sa bumatikos, si Jill Bongalon. Ito naman issue sa budget to yung batikos niya. Sabi ni Jill Bongalon,
If there were indeed budget issues, why raise them only now? Exactly. Probably. Right. Tama. Oh, bakit ngayon ka lang nagsalita? Dapat noon mo pa ginawa. 'Di ba? Napaka-bullshit nga. Na bakit ngayon ka lang nagngangawa na kung saan eto na nga, 'di ba? Ba't ngayon ka lang nagngangawa na kung saan meron na kayong hidwaan? Dapat noon ka pang gumawa. Noon mo pa pala alam na may mga issue, 'di ba? So bakit ngayon ka lang gumawa? Dapat noon pa. So doon pa lang X ka na. Demunyita ka. Wala, nakakapunyeta lang. Oh. It is easy to blame others, but the real leadership is about finding solution and taking responsibility. Ay, Representative Jill Bungalon, tumakbo ka ng senador. Hindi, seriously, mas may utak pa si Jill Bungalon kaysa dito kay Sara. Ito si Sara, bobo talaga no? Oh, sabi niya, you were in charge, yet all we heard were statement from your undersecretaries. It seems like you were disconnected from the actual operation of DepEd. Kasi mga minamahal, wala namang ginawa si Sara Duterte nung siya ay naupo bilang Department of Education Secretary. Bakit? Kasi ang dami niyang absenteeism. Tapos, ang gumagalaw ng kanyang trabaho ay yung kanyang USEC at ASEC. Oh, for example, nung nagkaroon ng Senate hearing noon, nung ginisa siya ni Senator Risa Ontiveros, saan mo ginamit? Ang confidential funds. Sabi niya, my ASEC will answer that. My USEC will answer that. Ibig sabihin, hindi mo alam yung trabaho mo bilang Department of Education Secretary kasi ang gumagawa, hindi ikaw. Inaasa mo sa iba. Diba? Puro ka na lang ASEC, USEC. Wala ka bang sariling bibig? To stand on your own? Diba? Oh. See? Tapos ngayon, ikaw pang may ganang magmaktol? Na dahil sa issue ng budget, personal issue, kaya ka nag-resign? As if naman kawalan ka. Buti nga nagkusa ka kasi deadweight ka naman talaga bilang Department of Education Secretary. Ang daming grounds na talagang dapat umalis ka na dyan. Diba? Nakakaloka. Oh. Bukod pa dyan, bumanat din sa kanya si Joel Chua. Sabi ni Joel Chua, her OVP budget must be scrutinized. Naku po. For every spent and not spent, managot siya sa bawat piso ng OVP budget. Sa madaling sabi, ibalik mo ang pera ng bayan. Magaling lang siya sa matatamis na salita at talinhaga, pero kapag tanungin ng mga detalye, puro iwas. Puro pagpapatawa, puro drama, pero pagkapos na, kapag tinimbang na, laging kulang. Ganun si BP eh. Tapos sumbungerang frag pa sa kanyang ama. O bakit? Nung hindi na pagbigyan ng budget na hinihingi niya, yung 650 million, yung 500 million para sa OVP, tapos 150 million para sa Department of Education Secretary, anong ginawa niya? Nagsumbong siya sa kanyang ama. Oy, totoo yun. Nagsumbong siya sa kanyang ama. Anong ginawa ng kanyang ama? Binanatan ang Congress. Anong sabi ng kanyang ama? The most rotten institution is yung Congress. Sumbongera, parang batang inagawa ng candy. Yung 125 million confidential funds nga, hindi mo maipaliwanag ng maayos kung saan ginastos, tapos hingi ka ng another confidential funds. Nasanay ka kasi sa iyong ama. Nasanay kasi siya sa kanyang ama. Bakit? Yung confidential funds niya, nung siya ay mayor, lumobo ng lumobo nung presidente yung kanyang ama sa 6 na taon. Nasanay siya na kapag humingi, inaaprobahan agad. Chicken fox. Kumbaga, na lang yun eh, balahibo na nga lang yung 125M na yun eh. Sa laki ba naman ang nahihingi niya, yearly na budget? Bilang mayor mayor ng Davao. Diba? And what do we expect sa isang tao na nanalo lang naman dahil sa fame ng kanyang ama? Aber, tanungin ko kanyo, sino si Sara Duterte kung walang kanyang ama? Aber,
'Di ba? Sino siya kung wala si Digong? Sino silang mga magkakapatid kung wala yung kanilang ama? Na sumikat lang dahil sa AJK na issue na yan, pero ang totoo sila naman pala yung mga nagtitigibumbum. Sila naman pala yung mga totoong Di ba? Oh. Sabi pa dito, ito Raul Manuel. Expected na natin to, nababanat din si Raul Manuel. Kasi, matagal na tong kritiko ni Sara eh. Sabi dito ni Raul, ganito naman talaga dapat, not just for OVP, but also for Office of the President. Attached agency, kaso laging ginagamit ang tradition sa courtesy. At the expense of the people, right to scrutinize those agency budget. No agency should be allowed to skip committee level budget delibs. Tama. Kahit piso dapat managot itong si Sara Duterte. Kasi pera ng taong bayan yan. Hindi mo pera yan. Diba? So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mamintas kung ayaw nyong pintasan din kayo. Huwag kang mamimintas kung kapintas-pintas din yung pamilya mo at ikaw. Oh. Tapos ngayon, magsusumbong ka na naman sa ama mo, magpapakaawa ka na naman, maglalabas ka na naman ng pahayag. Ako po si Vice President Sara Duterte, bla bla bla. Gago? Bobo lang. And then, nakakabuwa ka ng ina lang talaga, mga minamahal. Nakaka-stress ng kipay. Diba? Ang lakas mong mamintas. Tapos ikaw, kapitas-pintas ka din naman. Ano tayo dito? Naggagagwan? Naglolokohan? Huwag ganun. Huwag ganun, BP. Oh. Diba? Lesson learned na yan sa'yo. Pag-isipan mo yung mga binabanat mo. Alam nyo mga minamahal, wala naman sanang problema kung bumanat si Sara ng ganon. Kaso, ang nangyari kasi, hindi siya yung right person para bumanat. Okay lang kung si Willie Ong. Okay lang kung si Isko Moreno. Hindi, si Isko Moreno may ano din yan sa mga budget na yan. Yung mga walang bahid ng dungis ng politika pa sana, pwede sila yung bumanat ng ganito. Pero kung si Sara yung babanat, tapos ang lalim ng issue sa pera, kadiri. Another kind of bullshit, kabulshitan po yung ganon. Diba? Oh. Anyway, yun po. Alam nyo na. It's me again, si Mimali siya nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.